May time pa. May isang oras pa ako kasi nag-break time ako eh. Natutuwa naman ako doon sa mga nagme-message sa akin. Kasi parang nagme-message sila sa akin para kumuha sila ng idea. So, willing naman ako. Tapos, doon ko na-realize na ang reason pala kaya hindi pinupuntahan maraming mas pinipili ang Middle East kesa dito. Basta mas pinipili nila yung bansa na walang placement fee. Kasi yun talaga yung nakaka-discourage para mag-a-apply sila dito. Totoo naman kasi noong nag-apply din kami, ano talaga, nakaka-discourage talaga. Ito ang tip ko sa inyo para hindi kayo, para kung nag-aalangan kayo sa gastos. Kami wala rin kami makuhanan ng pera nun. So, may ilang ways naman. Una, nakakapag-lending naman. Kung willing kang mag-lending, pag nagpa-process ka na, ang unang kailangan mo lang talaga, gastusan mo muna yung medical mo at saka TESDA para makumpleto yung mga requirements mo. Makumpleto lahat yung mga papel mo, magkaroon ka na ng visa, ganyan. Kasi yung mga requirements na yun, kailangan nyo sa lending. At sa lending, makakakuha ka ng pang-placement fee mo. Tapos, bibigyan kayo nila ng 2 months na palugit. Halimbawa, naka-flight ka na, bibigyan ka nila ng 2 months na palugit. Hindi ka muna maghuhulog kasi kaalis mo lang. So, after 2 months, pwede ka na magsisimula na yung hulog mo sa Pilipinas. Ganun yun. So, pwede kang makakuha doon ng pang-placement fee. Hindi man buo, hindi ganun karami. Pwede ka pang mag-apply sa iba pa kung halimbawa kaya mong i-handle yung, kaya mong i-shoulder yung 2 lending. Makaalis ka lang. Pwede yun. Ganun yung, may ganong ano naman. Pangalawa, bukod sa lending, yung baggage allowance natin, pag umalis tayo, may malaking maleta tayo. So, meron naman dito sa Cyprus na mga legit na yung babayaran ka, hindi ka magdadala ng malaking maleta mong sarili. Gamit nila yung dadalhin mo. Safe yun. Basta sa safe na tao, wag kang, kung kailangan nyo, pwede nyo naman ako i-PM kung gusto ninyo ng yung bibili ng baggage nyo. Gamit nila yung dadalhin nyo. One luggage na malaki. Tapos, babayaran nila yung 600 per kilo. So, kung 35 kilos, yung baggage allowance mo, 35 times 600 times mo yun. So, yun yung, yun yung magiging pera mo sa baggage. Pero, ang dala mo lang yung hand carry, yung maliit mong maleta, yun yung laman ay sarili mong gamit. Tapos yung malaki, tatagpuin ka nila nung kausap mo na dito sa babayaran ka na nila. Tapos tatagpuin ka nila dito, ibibigay nila yung kabuuang bayad. Yun ay ang kadalasan ang laman nun, mga sinigang mix, yung mga ganun yung mga pantinda nila sa tindahan. Kasi marami ditong Pinoy nagtitindahan. Excuse me. Tapos, yon pwede mo yon makakakuha ka nun. Kasi, pag kunenta mo yun, nasa 18 din yun. 18K din yung magiging pera mo dun. So, may iwan ka sa Pilipinas, sa pamilya mo, or panggastos mo. Hindi mo naman kailangan magdala ng pera dito. Kasi, hindi mo magagamit yun dito. Tapos, ang pangalawa, kung ang amo mo mabait naman, pwede mo siyang kausapin na siya ang mag-shoulder ng placement fee. Tapos, niya na lang, salary deduction ka na lang. Pwede yun. Pag direct employer ka, pwede naman yun. Agency namin mahal talaga. So, sa iba medyo mababa. Pero kadalasan mga 70K. Hindi 70 pesos, 70K. Tapos, bukod pa yung mga medical. Hindi ko na i-sugarcoat. Bukod pa yung mga medical, mga TESDA, sariling bayad mo din yan. So, inabot kami halos ng 100K or 90K ang mo pa, expenses mo pa pag-apply. Swerte mo kung meron kang tinitirhan sa Manila na malapit lang. So, yun yung nakaka-discourage talaga. Pero, kaya ako nag-upload din talaga ng video kasi yun gusto kong encourage yung mga gustong mag-apply. Hindi ko rin sinabi na mag-domestic helper kayo lahat kasi 'di ba? Meron tao na kagaya namin na ito lang talaga yung option at ito lang yung gusto namin, ito yung choice namin na mas convenient.
sa amin. Mas, kung ganun lang din naman, mas gusto kong encourage kayo na dito na lang. Hayaan yun, huwag nyong isipin yung gastos. Alam ko nakaka-drain talaga saan ko kukuha ng panggasto. So, yun yung reason kung ba't nag-upload ako para ma-encourage ko yung iba na huwag nyong isipin yung gastos. Kasi maraming way para kung gugustuhin mo talaga maraming way. Kasi kami wala rin kami maanuhan nun. Pag pumunta ka dito, yun yung lagi kong sinasabi, worth it yung ginastos mo. Kasi pagkatapos mo gumastos, pag nag-renew ka na, pag nag-renew ka ulit, hindi ka nagagastos ulit. So, mag-renew ka na hindi ka na po gagastos ulit, magbabayad ng panibagong placement fee. At pangalawa, kaya ko sinabi na mas okay dito, gumastos ka na ng isang beses kasi madalas naman, halos karamihan talaga sa amo dito, babalikan mo talaga. Napakababait naman ng tao dito. Yun lang ang kagandahan. Kahit na gumastos ka isang beses, sure ka naman na kasunod na na-renew mo, babalikan at babalikan mo talaga yung mga amo mo. Kasi mababait sila. So, makakabawi ka, makaka-recover ka dun sa ginastos mo. Kasi wala pa naman isang taon, mababayaran mo naman na yung ginastos mo. Mababawi mo na yun. So, ang i-grab mo at least, kung balak mo na mag-renew ulit, makakabawi ka. So, kung ikukumpara naman natin sa Middle East, hindi ka gumastos. Dapat ako papunta din ako ng ibang bansa. Wala din sana akong gastos. Pero, God's will, hindi ako pinabayaan na mapunta dun. Kasi yun pala yun. Madalas dun, wala kang ang gastos. Pagdating mo naman dun, ay kadalasan ng amo. Halos ano mo pa yung sahod mo. Parang halos ilimos mo pa. Na pinagpaguran mo na, ililimos mo pa. Tapos dito may food allowance ka naman. Pwede kang kung medyo alanganin sa amo mo ayaw ibigay. Dito hindi. Dito naman, madalas naman pag sinabi mo yun, ibibigay nila sa'yo yun. Ipapaalala mo lang palagi na pwede ko na po bang kunin yung kasi mamimili ako ng grocery. Madali naman silang naiintindihan naman nila yun. Sobrang makonsiderate naman ang tao dito. Tapos, sa Middle East, halos talaga ang dami ko nga nakikita na kahit naman mag-join kayo sa mga group ng OFW, doon mo makikita na talagang sobrang ng lupit ng mga amo lalo sa Middle East talaga. Kasi madalas sa kanila, ang damot. May mga mababait na amo man, pero paswertihan ka talaga sa amo. So, halos hindi binibigay ang food allowance, walang makain, ginigipit sa pagkain. Yun yung sinasabi ko na wag mo nang isipin ang gagastusin mo. Basta alam mong nasa mabuting bansa ka naman. Kasi yung kultura din nila dito ay para rin sa atin. Maano rin sa kapwa. Yung pag may pagkain, hindi sila madamot. Sige, kumain ka ng kumain dyan. Kung sa pera man, hindi man ganun ka luwag. Pero hindi sila yung iipitin pa yung sahod mo. Wala namang nababalita akong ganun dito. Tsaka nananakit, wala. So, ikaw na lang din ang mapapaisip na, so okay naman pala yung ginastos namin. Kasi, nasa bansa kami na peaceful. Kumbaga, makakapagtrabaho ka na matiwasay. Hindi ka nag-aalangan na, magkakasakit sa sobrang ng amo ko. Sobrang sama ng ugali ng amo ko. Yung mga ganun. Hindi mo mafe-feel yun dito.